Dito po sa remedyo na iniisip po ni Secretary, dalawa pala itong blend na iniisip niya. Kasi nga po, expected na magkakaroon tayo ng short sa ating local production and also, expected po yung pagtaas sa cost din ng importasyon, ano? Dahil po sa dollar and so many other factors, ang sabi niya, para daw ho natin ma-control yung presyo po ng bigas, magkakaroon siya ng blending. Halimbawa daw po, 70% local, 30% daw po yung imported or vice versa, etc. Para daw ho yung bigas maging affordable kasi mas mahal ang local kaysa dun sa imported. And meron pa siya sinasabi na 50-50 corn and rice. Paghahaluin daw po, ibebenta para ho doon sa mga mas murang presyo po ng bigas na may halong mais. Nakakain na ba kayo ng mais na sinaing? Ako nakakain na po ako niyan at marami po dyan nagtatae. Sa hindi po sanay, ang sikmura sa mais na ginawa pong sinaing. Go ahead, sir. Tama po. May mga lugar naman tayo, mostly sa South po, na talagang ginahalo na yan. Oo. Again, ang kailangan talaga natin masanay. Kung hindi masanay, talaga magiging problema. Yung una, yung certain sa blending sa import, mismo ang mga importers nagsabi, despite all the pagtaas ng fuel, ang landed cost ngayon, would you believe, 30 pesos pa rin, hanggang 32. Ibig sabihin, kung kaya mo talagang kumbaga, paluin itong importers, they can sell at 45 pesos eh. Ngayon nga, pinag-iisipan pa rin for the past 2 months na, no, mag-i-impose pa rin ng MSRP sa imported rice at 50. Pero kahapon sa hearing, malinaw, 30, maximum na yung 35 landed. Because ibig sabihin, importers can sell at 45 kung talagang, kumbaga, ay meron tayong regulation. Kasi again, yung pag-i-import certain ay hindi right. Ang pag-i-import ay privilege yan. Ano? Ibig sabihin, wala kang kahirap-hirap. Kumita ka na for the past 2 years na ibebenta mo na 60, 65. Ngayon naman, baka pwede na talagang magigpit tayo kung ang landed cost ay 32 to 35, 45 certain, maibebenta. At yung import na yan ang tutulong talaga para mahila mo yung local price. Unfortunately, ang import sumasabay lang sa local price in the last 2 years. Pero this time sana, magkangipin ang mga regulatory agencies para talagang mahila pababa ang local. At the same time, hindi siya dapat maging Pandora's box again para tumingin na naman ng NEDA, o sige, mas mura pala import, mag-import tayo. Dapat hindi ganun ang mindset. Ang mindset ay tulungan natin ng local. Kasi at the end of the day, mas malaki ang problema natin, certain, kapag we would be dependent again sa imports for our staple needs po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.